speaking of the evidence, no? So, isa sa mga updates na binanggit din po ninyo, attorney, itong submission ng 11th tranche of evidence ng prosecutor doon sa defense team ni Rodrigo Duterte. Can you elaborate on this, no? Ilang tranches ba yan at bakit by tranche yung submission? Kasi processing pa itong Office of the Prosecutor ng mga ebidensya na hawak nila. Noong May, parang ang pagkakasabi nila, meron kaming mga 26,000 pages of evidence. Hindi pa namin lahat yan na classify, nakakategorya, etc. So, ang hirap din sabihin na kung anong laman ng mga to, pwedeng isang dokumento, pero kunyari 100 pages, o kaya isang dokumento, 1 page lang yon. Pero kung ano't ano man, ang ginawa ng prosecution, kung anong naayos na niya, kung anong nasilip na niya, binigay niya na sa defense with the categories of either, may label parang pwedeng incriminatory o nagdidiin kay Duterte. May isang kategorya na parang Rule 77, kumbaga required to disclose. Generally na kailangan ibigay sa kabila, whether incriminatory, kumbaga parang neutral. Tapos may syempre, kung may nagdidiin, meron ding nag-aabsuelto. Ang tawag exculpatory evidence. Kinategorya nila yan. At mas nagiging interesting sa akin yung categorization at sa exculpatory evidence dito sa 11th tranche. Okay. Ay may 4 na set ng exculpatory evidence o ebidensya na magkaklaro or mag-absuelto kay Duterte. Okay. Di umano. So, ano ba to? Duty bound yung prosecution team to reveal this kung kung nasa possession nila yung exculpatory evidence. Yes, naku, napaka-stricto nila yan, nila dyan. At kumbaga, ang approach nila, hindi yung sa atin, ewan ko pero dapat hindi. Pero sa atin, medyo antagonistic tsaka adversarial. May nakuha kong ebidensya, itago mo. Oo, bahala ka maghanap. Oo, parang, hayaan mo, wag mong sasabihin sa kanila. Pero sa ICC, inquisitorial. Ang importante sa kanila, malaman yung totoo. Kaya kung merong witness na nagsabi sa kanila, alam niyo po, parang duda naman ako na si Duterte yung nakita ko or parang hindi naman. Kailangan i-disclose yan doon sa kabila. Eto kasi alam ko may mga nalilito rito. Although ilang beses na rin naman natin pinag-usapan dito sa programa yung pagkakaiba ng proseso sa ICC at saka dito sa local court sa Pilipinas. Kasi 'di ba si Justice Secretary Remulla, paulit-ulit naman yung binanggit na ito, no? Yung mahirap nang i-prosecute yung mga cases dito sa Pilipinas dahil destroyed or absent yung evidence. Okay? So, pinapaubaya nila sa ICC yung pagpo-prosecute. Eto, nadidinig ko pa rin, nakikita ko social media. Ginagamit din to actually yung propaganda ng mga DDS. Kung wala palang ebidensya rito, ano yung meron dun sa ICC? Can you clarify that? Ako, ang meron yung ICC na wala sa DOJ ay investigation team with international experience. Ang DOJ, ang kanilang investigator ay police at saka sabihin natin NBI ba? Ang problema dyan, kung police, di yun yung akusado sa karamihan sa ibang kaso. Sinasabing sila yung naging perpetrator o kaya nag-cover up ng mga krimen or mga insidente. Yung NBI, sabihin na natin, parang kukunti ang experience or mangilan-ngilan yung experience sa pag-handle ng extrajudicial killings. At hindi nila mabuo, yun yung tingin ko Syempre, speaking as an outsider, bagaman may ilan kaming, siguro pwede na rin umamin, may ilan kaming usap with some agents, DOJ patungkol dito na kung pwede ba kaming makatulong, pwede kaming ganun. So, yung experience na ganun, yung individual evidence na malalaman. Kunyari, sabi mo, ito, okay, may napatay. O paano mo ngayon ipoproseso yan? Yung experience ng international team, dahil marami na silang nakitang ganito, alam nila na, ganito natin ipaprocess yan. Ganito natin ika-categorize. Kaya yun yung nakita kong silbi ng isang, kumbaga, sanay. Kapag may pumasok na papel, i-xerox, i-scan agad yan, at i-database. Alam nila kung anong gagawin dyan.
Palagay Mm. ko yun yung naging problema ng Department of Justice kasi isa ding punto, nung panahon ni Duterte, wala namang nag-ipon ng ebidensya ng gamit. Kumbaga, parang kanya-kanya lang yan Mm. At may panahon pa nga na nasunog, 'di ba, yung ah, police station ng Caloocan. Tapos parang yung mga tao, okay nasunog, alright, bye. Wala tayong centralized or systematized system, or Mm. systematized database. Kaya parang ang nangyari kapag may isabit ka sa ICC, sila ang nakakabuo ng database ng ang itsura. And which actually bolstered the proposition o yung the argument na hindi talaga ma-prosecute dito because of that reality. Kaya dapat Mhm. mag-step in yung ICC, hindi ba? Oo, ang tingin noon pa ng sinasabi namin, it's both structural and systemic. Mm. Structural kasi wala nga tayong centralized na parang reportage ng kumbaga mga krimen. Ang mangyayari, kanya-kanyang istasyon naka-file. Yung iba, nakascan, yung iba hindi. Wala tayong central database. Fingerprint pa nga lang, di ba? Mm. Parang walang gumaganang ganon. And so forth. Even our death investigation system is so poor. Pag sinabi nung tao na, hindi na lang po ako magpapa-autopsy, okay, kahit Oo. pa unnatural causes ang ikinamatay. Dapat kasi mandatory yan dahil unnatural causes meaning may pumatay dyan. Kailangan Mm. malaman natin. So, yung ganong structural issue, problema. Papasok pa yung systemic. At yun yung Mm. hindi natin nakasanayan yan. At Mm. merong posibleng pinagtatakpan. Ito, Attorney Chrissy, no? Thinking far ahead. Kasi ano ngayon, 2025, in less than 3 years, election na naman for Hmm. president. And I think pretty much ito naman talaga, no? Ang front runner ay si Vice President Sara Duterte. Alam natin itong kaso sa ICC, mahaba yung proseso na yan. Hindi na matatapos in a year. So, it will Mhm. take several years to prosecute that. Ngayon, di ba, as we speak, merong kahit papaano cooperation ng Philippine government dito sa ICC. Pero paano kung makabalik ang isang Duterte sa Malacanang? How do you think that could affect the process diyan sa ICC? And then essentially, wala nang magiging cooperation in any way, shape, or form ang Pilipinas sa ICC. That's what I think. Although, that's what, ang ano namin dyan, hindi yun tama. Dahil meron Mm. pa rin tayong obligasyon talaga. Posible rin magkaroon ng, hindi ko alam, pero katulad nung sa kaso ng Kenya, na nawala na ng ebidensya o nagka-recantation yung ibang mga witnesses dahil yung akusado ay presidente ng Kenya noon, posibleng ganun ang mangyari. Makakabigat ito sa kaso, pero inaasahan ko na sa loob ng, sabihin na natin, loob ng 2 taon, ay may paghahanda yung ICC. Kami, kailangan namin laging iwarnan itong ICC na, naku, ibang-iba ang politika dito sa Pilipinas. Although, sa punto din naman nila, ang dami nilang experience sa political situations. Kaya hindi din naman natin na mamani-maniin tong ICC. Alam din naman nila yung ginagawa nila. So kasama rin yung safekeeping ng mga ebidensya, hindi ba? Tama? Safekeeping ng ebidensya, both documentary and testimonial, yung mismong tao or witnesses na magsasalita. Meron silang mga proseso Ako nga, ito i-share ko lang Mm. very ano sila, very ah, particular about even yung videos. 'Di ba sa atin parang, kunin mo na yung testimonya niyan, ito mag-record ka, mag-video ka ngayon. 'Di ba ganyan tayo na, Very i-video mo cavalier. kung anong nangyayari, go. Mm. Shooting, ito na. Sa kanila, kailangan mong maghanap ng video camera na alam mo yung merong sa gilid, may date stamp Oo, na oo. naka-embed. Mm. Parang ang rinig ko, bihira na lang yon kasi yun yung malaki ang camera tapos kumbaga, pang TV, ganong klaseng camera. So, ganun daw ang standards nila kapag magvi-video,
Tapos, kailangan walang ibang tao. Kapag nag-usap kayo, ganito ang klaseng tanong. Pag simula, good morning, this is our ano, and then ipapan yung camera sa buong kwarto, sino ang mga kasama. Very exacting ng standards nila as regards perpetuation of testimony. Kaya yun sana ang mangyari o kaya magawa ng ICC sa loob ng susunod na 2 taon na gawan ng paraan na ma-preserve yung ebidensya.